Okay, class. Magsasayo muna ang lahat para sa ating pananamit. Sino ang class niyo? Pwede ba siguro naman pananamit ng araw? Yung po tayo lahat at sama-sama po natin dalhin ang pasensya ng Panginoon. Huwag po namin nasa langit at papasalamat po kami sa araw na ito na binigyan po kami ng talento at kalakasan para magsama-sama po muli. Hinihiling po natin, bigyan niyo po kami ng kalakasan, talento at lakas ng loob po para makapag-participate po sa demo na ito. Bigyan niyo po ng talento si Ma'am para ma-execute niyo po ng maayos ang gawain na ito. Ito po yung aming dalangin sa Panginoon Jesus Christ. Amen. Okay, magandang hapon, SS1B. Magandang hapon din po. Okay, bago kayo magsuko, mag-check muna ang kapaligiran kung malinis ang ito. Ayan, class. Settle down na. Bago tayo magsimula, ito ang ating class secretary para itala ang liban ngayong araw. Magandang hapon po, ma'am. Sa kasalukuyan po, meron po tayong 5 liban sa class. Ayan, sinalulungkot ko, pero bago tayo mag-start at bumako sa ating talakayan, meron tayong palimbulan sa klase. Makibasa nga ang class ang palimbulan natin sa klase. Mga panuntunan sa klase. Respeto sa lahat ng Kasayahan at pagkakakilanlan ng bawat isa. empatiya o pag-unawa sa damdamin at karanasan ng kapwa. Suportahan ang kaklase anuman ang kanyang kasarian o papel sa lipunan. Pakinggan ng mabuti ang saloobin ng iba bago magbigay ng opinyon. Iwan ang pagtingin sa babae, lalaki at iba pang kasarian. Tanggapin ang pagkakaiba bilang lakas ng grupo. Obligasyong maging mabuting halimbawa ng pagkakapantay-pantay at kabutihang-asal. Naunawaan ba ang palimbulan natin sa klase? Opo! Ayan. Para naman, sa susunod, magkakaroon tayo ng balitaan. Class, sino ang makakabalita sa akin o dahil na anong balita ang panood nyo? Yes, Julia? Kami yung naman balita is about sa inihain ni Senator Rizal Rivera sa Congress na kung saan ito yung panukalang batas na tumutukoy sa mga karapatan ng mga sexual orientation at gender identity. Ayan, no, mahalaga ito dahil yung batas na yun ay nag-lidikha ng pagkakapantay-pantay para sa kasalihan mo kahit anong gender ng ito sa ating lipunan. Next, magkakaroon tayo ng motivational activity na tinatawag na, makibasa nga class? Boy, girl, or both? Yan. Makibasa ang panuto ng sabay-sabay at malinaw. Ang mundo ay magpapakita ng ilang mga larawan ng mga gawain o katangian. Kapag sa tingin ng mag-aaral ay ginagawa ng lalaki, itaas nila ang kanang kamay. Kapag ginagawa ng babae, itaas ang kaliwang kamay. Kapag pwede sa parehong kasarian,
Kayo ba? Anong napansin niyo sa ginawa natin motivation acting? Anyone? Yes? Upang ma-measure po natin ang mga kalaman ng bawat estudyante kung pantay-pantay po ang turing or ang tingin sa bawat bagay na pinapakita. Kung anong nakaugnay sa kasarian ng bawat. Ayan, mahusay, no? Ano pa? Ano pa napansin niyo, class? Si Ma'am kanina, gusto ko siya tanungin. Kasi kanina nagpakita ko sa last picture, which is ito. Nagdalawang isip siya kung tatayo ba siya or itataas na yung kanang kamay niya. Bakit po? Kasi po commonly na alam natin na pag basketball is sa lalaki lang. Hindi natin ko, kahit may mga babae na nagpa-basketball, common na talagang alam ng nakakarami is lalaki for basketball. Yes, no, ibig sabihin, yung pananaw natin sa gawain ng lalaki at babae is habang tumatagal, nag-iiba. Ayan. Sa tingin niyo, class, ano ang pag-aaralan natin ngayong araw? Yan, tama. Pag-aaralan natin ngayong araw ay konseptong pangkasarian. Makibasa nga ng malakas, Nas? Konseptong pangkasarian. Ayan, bago tayo tumako sa talakayan natin na yan, gusto ko munang malaman nyo kung ano ang layunin natin ngayong araw. Kailangan natin ma-garden. Okay, class, pakipasa nga ng sabay-sabay ang ating layunin ngayong araw. Sa pagkatapos ng aralin, 100% ng mag-aaral ay pinitulang na 75% ng antas ng kaalaman ay inaasahan. Natutukoy ng mag-aaral ang kahulugan ng sex at gender. Na ipapakita ng mag-aaral ang pagpapahalaga at pagkakaiba ng kasarian bilang bahagi ng lipunan. Nakalikha ng slogan na nagpapakita ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Naunawaan ba ang ating layunin ngayong araw, Ras? Oo! Okay, para higit na lumalim yung kaalaman natin tungkol sa konseptong pangkasarian, magkakaroon tayo ng pangkarang gawain. Kung saan, mas lalalim at mas malalaman ko kung tungkol saan ito. Okay, basahin ang paano to. Ang klase ay mahati sa 4 na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng larawan na may gabay na tanong. Dapat itong suriin at sagutin kung ito ay tumutukoy sa sex o gender. Ang bawat grupo ay pipili ng isang kinatawan na magpapaliwanag ng kanilang sagot. Ang mga kinatawan ay bibigyan ng 3 minuto upang ipresenta sa harapan ang kanilang sagot at paliwanag. Malinaw ba ang paano to? Oo! Okay, ngayon igugrupo ko kayo sa 4. For group 1, kayo ay yan yung mga tools na gagamitin nyo. Group 2, Group 3, 2 rows, and Group 5. Okay, class, bago buksan yan, basahin muna ang gabay natin para sa aktibidad na ito. Anyone, isa na lang para... Yes. Habang tayo sa gawain, 5 puntos, pag-unawa sa konsepto, labis na naipakita ng malinaw at tamang pagkakaintindi sa sex at gender. Pagsusuri sa larawan, nasuri ng mahusay, may lohikal na paliwanag at halimbawa, kooperasyon ng grupo, lahat ng miyembro ay aktibong nakibahagi at nagtulungan, paraan ng pagpapaliwanag ang presentasyon, malinaw, maayos, magalang at may kumpiyansa sa presentasyon. 3 puntos, may kaunting pagkukulang ngunit tama ang paliwanag, maayos ang sagot ngunit kulang ang paliwanag at halimbawa, karamihan at nakibahagi ngunit may ilang hindi aktibo, maayos at malinaw ngunit may kaunting kakulangan sa kumpiyansa. 2 puntos, bahagyang tama ngunit kulang sa paliwanag, nasusuri ngunit may kulang sa detalye, kaunti lamang ang nakilahok sa gawain at katamtaman ng linaw at organisasyon. Yan, maraming salamat. Okay, start na tayo. Bibigyan ko rin ng 5 minuto para sa gawain nito. Magpunta na sa kanya-kanya rooms. Okay.
May pinapahingin ako dyan class na kamatayan sa pagkakalas na Two minutes and 30 seconds left, tas...
Hindi pala. Kapag tapos na, pwede nang i-direct sa harapan namin yung answer. One minute left, class. Sobrang effort naman ang shoot na ito. Kasama. Matapos na ba, class? Tapos na ba? Ako siya muna. Okay. Sa group 1, pwede dito. Go in. Wag mali-mali ka. Okay, tapos na ang lahat. Pakitigil na dance and settle down, class.
Para sa unang grupo, maaari lang ma-presenta ng kanilang mga report. So, hello everyone, I am Giselle Mama SSRD. So, kasama sa aming sa group 1 na party, ito. As you can see, ito ay party ng katawan ng babae. So, our time na dyan. So, ang sex ay tumutukoy sa biological or physically ang tangian ng isang individual na nagtataktas ng bilang babae o lalaki. So, basically, ito yung pagkakakilanlan natin bawat isang individual. So, ano nga ba? Ito ay isang kabayo na babae na lumilikha ng mga excess molecules na kinakailangan para mag-produce. And ito din yung nagre-regulate para magkaroon tayo ng menstruation monthly. So, sa number 2, madaliin ko na yung larawan na to ay nagbabakita na ano yung tanong. Ito ba ay tumutukoy sa sex or gender? So, obvious naman na yung sagot ang sagot ay sex. Yun lang. Ayan, kahusay mo. Meron pa natin yung visuals. Dahil nakita ko yung operation nila kaganina na nandito sa ating pamantayan. Sila ay may kabuuang puntos na 10 puntos. Okay. Para sa pangalawang grupo, maaari ng Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. At ito po ang nabigay sa aming larawan. tungkol sa anong larawan. Okay, so number 1, ito ay isang representasyon na tumutukoy sa isang kasarian ng isang tao. As you can see, nakikita niyo po sa larawan ang biological and physical appearance po ng isang tao na matutukoy po natin na isa po siyang lalaki. Bakit po natin matutukoy na isang siyang lalaki? Dahil sa lipunan po natin, ang standard po na pagiging lalaki ay nagkakaroon po tayo ng balbas at bigote na hindi po natin makikita sa babae. Pangalawa po. Ito ba ay tumutukoy sa sex o gender? Bakit? Okay, so bakit nga po ba? Ang sagot po namin dito ay parehas pong sex at gender. Sabi ko nga po kanina, makikita po natin biologically and physically, lalaki po siya. Pero kung sisiyasanin po natin ang maigi, gamitin po natin ako bilang isang representasyon sa larawang ito. Masasabi niyo po na ako ay isang lalaki dahil sa nakikita niyo po sa aking physical. Pero, masasabi niyo po ba kung ano po ang gender ko sa aking pinapakita kung hindi niyo po kilala? Ayun po ang point ng report po namin na masasabi po namin gender siya dahil hindi lang po natin pwedeng i-judge ang isang tao at hindi pwede natin silang diktahan sa kung ano lamang po ang nakikita natin. Bagkus kailangan po natin silang kilalanin para makilala po natin ang isang katauhan. Maraming salamat. Inelaborate nila kung ano nga ba talaga yung sex at gender. Bigyan naman natin mas dapat pa. Kaya naman sa group 3. Yes! Tungkol saan ang larawan? Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga gawain ng tulad po ng pagtatanim, pagpipintura, pagpunta sa plato, pagwawalis at paglilinis. Ito ba ay tumutukoy sa sex o gender? Bakit ito ay tumutukoy sa gender? Dahil pinapakita rito ang mga kilos at kampanya na itinagda sa ekspektasyon ng lipunan. Sa larawan po is lalaki po yung kumikilos, which is common na nakasanayan natin is babae po yung kumikilos sa lipunan po. Yan o, ibig sabihin, yung mga tungkulin na dati, akala natin is pambabae yan. Ngayon, nagagawa na rin ng kalalakihan. Talapakan natin ang grupo. Yan, nakakuha din sila ng 10 puntos. At para naman sa panghuling grupo, mali naman, senta.
Okay, bago tayo magsimula, pag sinabi ko magandang buhay, sabihin nyo, mabuting tao. Magandang buhay, Mabuting tao! okay, magandang buhay, mabuting tao. Ito ang pang-apat na kung saan aalamin natin kung saan nga ba natutukoy ang isang nasa larawan. Sa una, masasabi natin na ang larawan ay sumasalamin sa presentasyon ng isang babae na taliwas sa nakasanayang ginagawa ng babae. Di ba bilang isang Pilipino, nasa isip natin na kapag sinabing babae, eh, hindi na dapat nilalaro pa lalaki, which is the basketball. Dapat natin alisin natin sa isip natin yun na hindi siya dapat panlalaki lang. So sa pangalawa, dito natin tutukuyin kung ito ba ay tumutukoy sa gender or sex. Ito ay nakaangkla sa desisyong pangkasarian o tinatawag nating gender. Sa kadahilan ng ito ay isang marayang pagpili ng kagustuhan gaya ng paglalaro ng basketballs. Okay. So kung makikita natin yung isang babae sa physiological or sa physical na kaanyuan bilang isang babae. Ngunit habang lumalaki, nagbabago yung kanyang pinapakita or malaya siyang maipakayag kung ano nga ba yung nais na sino ba ako bilang babae. Ano pang magagawa ko bilang babae? Kaya dapat pag sinabing babae, hindi dapat naiisip natin na ay babae ito dapat dito lang siya na babae. Hindi po. Dapat nandun sa alang-alang na ang babae ay kaya rin pong maglaro ng nilalaro katulad ng panlalaki. Yun lamang po ang maraming salamat. Yan, class. Naiintindihan niyo ba, class? Ibig sabihin, class, kapag patay-patay ang tingin natin sa individual, sa tao, ay mas makakapag-ambag tayo sa ating, sa ating lipunan. Okay, class, papakalyakan ng mga sarili. Ayan. Pakibasa nga, class. Ang sex ay tumutukoy sa biological, physiological at natural na katangian ng isang tao mula kapanganakan. Ito ay tumutukoy kung lalaki o babae ang isang tao. Ayan, class. Ayon din sa World Health Organization, class, ang sex ay hindi nababago at tumutukoy nga sa biological, physiological at natural na katangian ng isang tao. Alam niyo ba, class, na may pag-aaral na may mga individual na ipinanganak na mayroong hindi malaman o maunawaan na kasalanan. At ang tawag natin sa kanila ay tama, intersex. Sila yung parehas na nagtatamlay ng reproductive organs. And base sa konsepto ng sex, may tutulad natin sa konsepto ng lalaki, babae, at intersex. Okay, class? Para naman sa susunod, sa gender, makibasa, class? Ang gender ay tumutukoy sa gawin, pag-uugali at mga salubin na ipinakabit ng isang kultura sa pagkababae at pagkalalaki. Ayan, tulad kanina, yung sa ating previous activity, ang gender ay sa World Health Organization, ito yung mga katangian ng lalaki at babae na iniligtas sa kanya ng kanyang bibinan na binabibilangan. For example, class, maraming mga bansa tulad ng Saudi Arabia na yung mga babae is hindi nila pinapayagan na magmaneho. Kasi naniniwala sila na yung mga gawain pang lalaki ay gawain mabibigay para sa panglalaki lamang, and yung mga gawain pambahay tulad ng paglilinis is para sa mga kababaihan lamang. Kayo, class, hanggang ngayon ba is naniniwala pa rin kayo na ganun yung pananaw natin? Anyone? Yes? Iba po ang pananaw ng henerasyon ng ating kabataan ngayon sa pananaw po ng ating mga naunang henerasyon. So kung ating babatayin, ang henerasyon po natin ngayon, karamihan, ay nga po, naiisip na nila yung makabagong concept or yung conceptualization na kung ano yung sex education and gender identity ay karaniwang nauunawaan na.
Ngunit ang naunang henerasyon ay ganun pa rin ang mentality at hindi naman natin sila masisisi dahil iyon ang kanilang. Ayun no, mahusay. Anyone, sino pa ang gusto magbahagi? Ayan, wala na. Kaya class, ang sex at gender ay totally magkaiba sila. Kasi yung sex ay hindi siya talaga nababago because na siya sa kanila ng tao at kabaligtaran naman ito ng gender. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang activity. Susuriin nyo lang ang larawan at titignan ko kung ano ang sabi nyo tungkol sa larawan na ito, class. Para sa unang larawan, anyone, sino ang makakapagsagot kung ano ang napansin sa larawan na yan? Please raise your hand. Sino gusto sumagot? Raise your hand. Okay. Mga babae po, please. Yan. Sa tingin niyo, class, dati ba yung mga babaeng police hinahayaang mamuno? Katulad ng nasa picture? Raise your hands. Mga gusto sumagot. Hindi po, kasi po dati po is yung tingin ng mga tao na pag police po is para lang po sa lalaki. And so yung mga babae po is mga karaniwan po mga course na kinukuha sa kanila is mga teachers lang. Ayan, no? Tama, no? Kasi dati akala ng mga sangkatauhan is hindi kayang gawin ng babae yung mga kayang gawin ng lalaki. Pero ngayon, iba na yung pananaw natin. Okay, for the next, may gusto pang try? Kung ano pa ang pagsasalita ko? Okay, kung wala na, for the next picture. Next picture, sino gusto magbahagi ng kanilang pagsusuri sa litrato? Okay. Ito po ay isang single. Ano pa? Sa tingin mo, anong ginagawa niya? Okay, sa tingin niyo ba dati ginagawa ng mga ginagawa ng mga kalalakihan yan? Sa tingin niyo ba napagkakatiwalaan yung mga kalalakihan dati sa henerasyon dati na mag-alaga ng anak? Magganyang halik pa lamang? Taas ang kamay ang gusto sumagot. Yes. Mabuti po kasi po sa noong unang panahon po is, mas nasanay po ang mga tao na ang kababayan ay manatili lang po sa loob ng tahanan. At ang mga kalalakihan po ay ginagawang trabaho ay pangkaso, kaya po narapat po na ang trabaho po na pag-alaga ng bata ay nakasalalay po sa inyo. Yan, mahusay, no? Palakahan nga natin si Raquel. Ayan. For the last question, sa tingin nyo, bakit kailangan pahalagahan o igalang yung iba't ibang scenario tulad ng nasa picture na ipinakita ko? Raise your hand. Bakit kailangan igalang at pahalagahan yung mga ganung scenario or picture na pinakita ko? Anyone? Yes? Kasi po bilang magulang, pumatayo po sila na para alagaan nila. Ayan, mahusay, no? Okay. Okay, may gusto pa? Yes. Para din po maiwasan yung mga diskriminasyon yung nagagano po sa mga ganyan sitwasyon. Ayan, tama, no? Kaya nga tulad na sinabi kanina, kung pantay-pantay ang tingin natin sa individual sa tao dito, magkakaroon tayo ng mas maunlad na lipunan. Para sa susunod na activity, magkakaroon tayo ng tinatawag na activity. Pakibasa ng class. Slogan ng pagkakapantay-pantay. Sabay. Ang klase ay mahahati sa 4 na grupo. Isulat sa isang bond paper ang iyong slogan tungkol sa paggalang, pagtanggap at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Maaaring gumamit ng kulay o simpleng disenyo upang maging kaaya-aya ang iyong gawa. Siguraduhin na malinaw ang mensahe at kaugnay sa aralin. Pagkatapos, ibahagi sa klase ang iyong slogan at ipaliwanag ang kahulugan nito. Naunawaan, class? Opo. Okay. Para sa pamantay,
3 minutes para gawin ito and 1 minute for presentation. Nagkabit niyo yung yung pen kanina na ginamit mo? Okay. Start na. Kumanda na sa mga gamit. May pamantayan tayo dyan. One minute na lang, class. Okay, class. Settle down na. Pwede sa video kanya-kanyang upuan. Class, balik na sa kanya-kanyang upuan. Okay, mag-start na. Group 1. Sino ang group 1? Group 1. Start na. 1 minute presentation. Okay, class, makalimutan tayo sa group 1. Magpapasali na sila. Settle down.
Na-settle down. Mag-present round group 1. Let's start na. So, klase yan. Nakikita pa ko ba daw? Ano ka man, kahit Hindi, ito. Sige, go. Kapwa ko, ano man, ika'y katulad ko. So, sa ano namin na to, sa slogan namin na to is, ang ano ka man, kailangan mapalalaki ka man o mapababae ka man, parehas tayong may pangarap, parehas tayong may gustong maraming sa buhay. So, kahit ano man yung gawin ko ngayon, dito sa future ko, lalaki man ako o babae man ako, gawin ko man kung anong kinagisnan mo, ika'y katulad ko, parehas tayo sa pangarap, parehas tayo may gustong maabot sa buhay. So, hindi mo kaya identify based sa kung ano yung gender mo ngayon, kung ano yung kinakatayo ko. Kasi, we have the gender equality. So, dito naman, boys and girls, Silent, please. same thing, same grade. So, yun na, pare-parehas na tayo dito, nasa isang population tayo. So, pare-parehas na tayo dito, may pangarap, may gustong marating. Same grade, yun din. Wala sa gender natin kung ano o sino tayo sa pagkanta natin. Kasi yun na, naging example ganun na. Lalaki, babae, pwede mag-alaga ng anak. Pwede nilang puputin niya ng kita, pwede silang magpanak ng baby. Lalaki, babae, pwede silang mag-police o iba't ibang professional sa lipunan. Okay, mahusay. Palakpakan lang. Para sa group 1 na nakakuha na, kabuang puntos na 10 points. Okay. Next group, group 2. To full slogan, gender equality is a right, not a privilege. So, as a person, yung pamimilian ng gender natin, hindi siya privilegyo. Para pala natin siya bilang tao, lalaki ka man, babae, or part ng LGBT, karapatan natin siya. Eh, sabi nga, gender equality, gender acceptance, not tolerance. Okay! Mahusay! Magaling ang kasadatan ng group 2. Ay, ang group 1 nakakuha na, kabuang puntos na 10 points. Okay, para naman sa group 3. Lahat tayo ay naghahangad ng maunlad at paggalang sa lipunan. Pero kailangan natin ng susi upang makamit yun at kailangan natin ng tanumpি. Ano yun? Pagtanggap at paggalang. So, ang aming slogan po ay 3 P's. Pag-unawa, pagtanggap at paggalang ang susi sa maunlad na lipunan. Yan, mahusay. Palakpakan nila. Sila ay nakakuha din ng kabuang puntos na 10 points. Para sa huling grupo class, mag-presenta na. Okay, isang mapagpalayang hapon ulit sa ating lahat. Ang aming slogan ay, babae lamang, hindi babae na. Di ba nung batas militar, yung mga babae is nakukulong sa patriarchal system o isang makalalangihang sistema na kung saan ang mga babae ay walang ambag sa lipunan. Na kung saan nakakulong sila sa tahanan. Pero ngayon habang tumatagal yung generasyon natin, yung mga babae ay umaangat. Gaya na lamang, di ba dati, pagka sinabi nating leader, dapat lalaki, hindi babae lang. Pero ngayon, nababago ng sistema natin na ang mga babae ay lumalamang at hindi lang. Ayun no, mahusay. Palakpakan ng group 4. Sila ay nakakuha din ng kabuang puntos sa 10. Ayan, nawa sa ginawa niyong slogan na yan ay makamtan natin ang pag-unlad at pagkakapantay-pantay at paggalang sa individual. Ayan, ngayon may dalawang class. May 2 question akong inihanda at sasagutin ito ng 2 tao sa klase na ito. Para sa unang tanong, paano mo magagamit ang iyong natutunan tungkol sa konsepto ng kasarian? Anyone? Raise your hand. Yes. Sa akin po mga natutunan, kaya po ng konsepto ng pagkilatis kung ano ang diferensya between sex and gender identity
at kung paano unawain lalo ang malalim na sistema o kahulugan ng gender na kung ano ang nasa umbrella nito at kung ano pa yung maaaring maging konsepto nito in the future since this is a dynamic study or dynamic discipline. So, paano ko maitutulong sa iba? Tama po ba? Yes. Na sa aking mga natutunan. Sa pamamagitan ng pagiging bukal, karaniwan nga na mga Betty noon or ang part ng LGBTI, silence, or kagaya nga din na sabi niya sa kababaihan ay laging pinatatahimik dahil ayon nga sa ating relihiyon, mali ito at sa ating kinagisnan ay mali ito. Ngunit sa pagunlad ng panahon, unti-unti na natin natatanggap na hindi naman ito mali dahil hindi ito kailanman naging mali at masalong hindi ito dapat na pagtakpan gaya ng ginagawa natin sa ating history, sa ating mga kasaysayan na kung anong totoo, dapat iyon ang labas nila. Kagaya nga ng sabi ko, maging bukas tayong mga estudyante at maging bukal dahil sabi nga nila, makibeki, huwag ma-shock. Masaya, no? Para sa susunod na tanong, bakit mahalagang kilalanin at igalang ang iba't ibang kasaysayan? Anyone need to say na to? Bakit mahalagang kilalanin at igalang ang iba't ibang kasarian? Kasi po, kailangan po natin igalang at kilalanin ang iba't ibang kasarian. Kasi po, kahit iba man po ang kasarian is pare-parehas po tayong tao at deserve po ng bawat isa ng pagrespeto at paggalang. Yan, para natin siya. Okay, para sa huling aktibidad, na ating gagawin, class, basahin nga natin ang panuto. Bibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng maliit na papel na hugis puso. Isulat sa papel ang isang paraan kung paano mo maipapakita ang paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng kasarian sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos isulat, ililid ito sa board o sa papel ng paggalang. Tatawag ang guro ng mag-aaral upang basahin at ibahagi ang kanyang isulat sa klase. Naunawaan ba ang panuto, class? Opo. Okay. Meron lang kayo 1 minute para isulat ang inyong gustong sabihin. 1 minute lang. Start na. Tapos na? Magtatawag ako ng dalawang student na magbabahagi ng kanilang sinulat, class. Tapos na? Okay, time's up. Para sa unang magbabahagi, class. Dandanan. Si Emma ko lang magbabahagi ng kanyang sinulat. Base sa katanungan, isulat sa papel ang isang paraan kung paano mo maipapakita ang paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng kasarian sa iyong mga araw-araw na buhay. Bilang isang mag-aaral at
tagapagtaguyod ng aralin dito. Marapat lamang po na buksan natin ang ating kaisipan at imulat kung ano nga ba o sino nga ba yung maharap natin na hindi tayo naaayon sa kung ano lang ang nakikita natin. Dapat ginagalang po natin kung ano nga ba ang kasarian at kung sino sila at kung ano ang papel nila dito sa ating ito. Yan, palakpakan naman natin si M. Ang susunod na mababahagi ay si Elvis. May kapakita ko ito sa simpleng pagbukas ng aking kaisipan, mata at puso. Naunawain at tanggapin hindi lamang ang hindi lamang isa o dalawa ang kasarian na meron tayo sa lipunan. Kundi pagtanggap din sa iba't ibang kasarian tulad ng LGBTQ at upang magkaroon tayo ng isang peaceful at payapang lipunan para sa mga. Ayan, palakpakan si Elvis Nas. Okay, maaari nyo itikit sa pader ng paggalang ang inyong mga sagot at mamaya babasahin ko yan. Papagaling sa'yo. Okay, settle down. Yan, settle down. Class, may tanong pa kayo sa ating pinag-aralan ngayong araw? Wala po. Okay, kung ganun gusto kong palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Sa nagpapalala kayo ng kagalingan, ngayong araw, dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong partisipasyon.